What's up mga kalingap? Ayan guys mga kalingap, scout na naman tayo. Good morning po kay Kuya Bal Santos Mutubang, Ate Edna Vlogs at Kakalingap Rab. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nandito ngayon. Kay Ate Inday PB, kay Ate Duldo Mundon, at kay Ate Bibri, kay Ate Idiwaw and Ninang Jen Sturdy Band, and Ate Idiwaw and Ninang Vicky Asakawa Mix Blend. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Mayroon tayong pupuntahan dito. Ang kwento po mga kalingap, mga kaibigan, ay isang stroke na security at umuwi dito po sa Bicol para lang makasama niya ang kanyang pamilya. 3 anak po, 2 PWD, at ang kanyang asawa naman ay ang hanap buhay ay malaman po natin kung anong hanap buhay. Tara mga kalingap, sama po natin mga kalingap si Juicy Vlog at sa pag-repair ni Kagawad Alit. Okay lang yung sugat mo, pinakamot mo kasi ikabuti. Tayo mga kalingap po sa lugar. Saan ba yung bahay nila dito? Saan ba yung daanan? Hindi ko na alam kung saan yung daanan. Dito lang tayo dadaan. Ano po mga kalingap? Ha? Hindi pa ako na-slide. Yung bahay po nila. Bahay ng ano niya ito yung bahay ng kanyang ano, yung nanay ni ate. Ito. Tao po. Tao po. Wala tang tao. Kuya, ay nandito pala si Kuya. Magandang umaga po. Magandang umaga Kuya. Anong pangalan ni Kuya? Bakit ang dilim dito? Anong pangalan mo Kuya? Raul Almario po. Raul Almario. Sinong kasama niyo dito Kuya Almario? Yung mga anak ko po at saka asawa ko po. Asawa at anak. Kasang yung asawa mo? Naghanap po yata ng ano? Naganap ng? Kasi ano po, nagagatong lang po kami. Baka nanghiram na. Baka nang hanap na gano'n, ng panggatong ano. Opo. Kaninong bahay ito Kuya? Sa ano po to, sa nanay niya, sa magulang niya. Ibig sabihin sa biyanan mo? Opo. Dati puro sa wali po yan eh. Oo. Tapos dahil tumutulo, pinalitan nila ng yero yung iba. Kaso, hindi na kaya ng budget kaya nakakapos. Oo. Hindi na ayos mo. Bakit ka andito Kuya? Taga saan ka Kuya? Wala po akong trabaho. Wala po kami mapang-upa. O dati anong trabaho mo dati Kuya? Security guard po ako eh, sa ano po, sa Bulacan. Sa Bulacan. Ibig sabihin taga Bulacan ka? O hindi? Doon lang yung trabaho ko po, tapos nangupahan po kami. Nangupahan kayo sa Bulacan? Tapos? Okay, sa warehouse, yung Yara warehouse. Yara warehouse? Yung mga abono, doon sa Bulacan? Abono yung ano nila, laman ng warehouse, abono. Sa sobrang init na ano ako, parang heat stroke ako. Doon sa ano, sa trabaho mo na ano, nangyari yung ikaw ay na-stroke? March, ano yun eh, March 25. Oo. Ano yun yung... Dito pala, sino to? Ako ay yung asawa. Ikaw yung asawa, no? Sige po, upo ka lang dyan para ano, para magkatabi kayo. Sige po. Ano yun, fire prevention. Oo. Na-stroke ako, sobrang init. So, sobrang init. Na-stroke ako. Parang akong na-shutdown, yung katawan ko humina, nanlambot ako sobra. Kasi doon sa lugar na yun ay yung ano, yung abono po. Oo, mainit talaga yung ano. Mainit yung abono. Kuya, ate. Hello po. Magpakilala muna ako sa inyo ha. Opo. Kami yung sa Team Kalingap. Opo.
At ako naman si Kalinga Jose. Opo, sir. Mayroon ba kayong mga nabalitaan na ano na ang pangalan ay Bal Santos Matubang? Opo, meron po. Nakapalo nga po ako. Matagal na po ako nakasunod. Nakapalo kayo Opo, sa... kahit sa Manila po ako, nakapalo po ako sa kanila. Matagal na po ako kay Kuya Bal. Ibig sabihin, kilala mo si Kuya Bal? Opo, lalo kadto kay Lola Damiana. Kay Lola Damiana. Noon. Nung ipangod ko, sa Manila po kami. Kaya nag-chat man po ako kay Kuya Bal dati. Kuya Bal, pwede naman ako pa bahay din sa Bicol. Sabi niya, sige pag may pondo. Pero hindi ko akalain na may mangyayari ganito sa mister ko, pati sa mga anak ko. Na-stroke pala siya, ano? Yung pala, sila ilang taon na na-stroke si Kuya Salvador? Ay, Raul. Bali, 1 taon na po mahigit. 1 taon na. Yung unang stroke ko po, January 25. Tapos yung pangalawang stroke ko po, March 25, yung hypertension. Sobrang init. Hindi ko nakayanan yung init sa warehouse. Anong pangalan ng noon? Ang pangalan ng warehouse ng dun sa Bulacan ng Abono? Yara po. Yara. Mayroon ka bang nakuha doon, kuya, sa nung ikaw ay na-stroke na? Wala ka bang Nung pumasok po ako sa warehouse, sa trabaho ko, tinapos ko pa po yung maghapon ko, tapos umuwi po ako ng bahay. Hindi po ako yung sinumpong ako, tapos umuwi ako. Hindi po. Ang nangyari po kasi, sinumpong ako, tapos nagpahinga ako sa gilid. Yung nagpahinga ako sa gilid lang. Doon ako nag-ubos ng oras ko para matapos yung oras ng duty ko. Di pagkatapos noon, anong ginawa mo? Wala ka bang ginawang hakbang para mag-resign or ano? Mayroon ka bang pinilapan na papers para ano? Wala po pinilapan. Umuwi lang po ako ng bahay. Natid po ako ng gwardiya ko na kasama kong gwardiya na nakamotor kami. Tapos pagdating po sa bahay yun, shutdown na po ako. Halos itong kamay ko, lupay-pay ng ganyan. Hindi ko na siya maiangat. Ako nga rin, nagulat nga ako sa... Wala ka bang ginawang na para makakuha ka na lang ng yung tawag doon sa sa back pay? Wala po eh. Doon sa inyong agency, dapat mayroon kang makuha doon. Binigyan po ako ng dating boss ko, 2,000, pinadala niya sa ATM dati. Yun lang po. Yun lang. Magmula noon wala nang kasunod. O wala ka bang nung time na yung tinatawag doon sa agency. Sa agency para makakuha ka ng ng back pay. Wala po binigay. Hindi ka ba hindi ka ba nag-resign? Nag-resign na po ako, sir. Nag-resign ka naman pala. Meron ka dapat makuha na na back pay. Ay, bago lang po kasi ako eh. Ilang buwan ka nagtatrabaho bilang security? Nagtrabaho po sa kanila. Nag-apply po ako May. Tapos hanggang March po ako nag-resign. Ayan, yun. May ba yun? Nag-resign ako, Oo. Kaya lang, di na ako pumapasok ng January ko eh. January din ako napasok. Kaya wala na akong nagiging pondo. Di ba po nagbigay ng December dahil 13 month pay. Pagdating po ng January na stroke ako. Kaya nung nag-resign po ako, wala na po ako nakuha. Yun, masakit. Kasi po wala pa ako 1 taon nung na-stroke ako eh. Wala pa ako 1 taon sa kanila. Ibig sabihin wala ka palang 1 taon na mapasukan bilang security? Hindi security po, guard lang po. Sa kanila lang. Ay, doon sa doon sa agency. Opo. Di dapat mayroon kang doon sa agency ninyo. Anong agency sa inyo? Anong po. RBP. Dapat mayroon kang doon. Inulungan naman po ako, sir. Binigyan ako ng 2,000. Pinadala sa 2,000 lang. 2,000 lang. Grabe naman. Dapat maintindihan nila yung sitwasyon niyo na bilang security. Tapos siyempre nung nakaraan po, nangingi ako ng tulong sa kanya kasi po parang wala na talaga kami makain. Nag-text po sa kanya, "Sir, bossing ka ako, baka pwede niyo ako matulungan, wala po kami makain, wala mangingi ng tulong," sabi ko. Tapos nagpadala sa 2,000 ulit. Nagpadala sa 2,000.
Di ngayon kuya, Raul, anong pinagkabalahan ninyong mag-asawa dito sa probinsya? Lalong-lalo na dito sa Bicol, wala ka naman trabaho dito. Wala pong trabaho eh. Siya po, wala pong trabaho. Si ate naman? Nung December, nag-sideline po ako dyan sa Basar, dyan sa Ligaw. Tapos, konti lang yung sahod. Pero okay lang, at least nakakabili po kami ng pang-ulam-ulam. Kaming income. Kaya po, nagingi po ako sa inyo ng kaunting tulong. Kaya chat ko po kayo. Kasi kilala ko naman po kayo, sa vlogger po. Kaya, kasi po, nakikita ko kay Ma'am Alit, nagaano po siya dyan sa Barangay Pandan. Kaya umingi po ako ng kaunting tulong din. Kaya sabi po ni May Alit, sige, pupuntahan po kayo ngayon daw. Tapos ikaw din po, pig-chat ko rin po. Kaya, yun po, pig-update po sa akin ni May Alit. Ni Kagawad Alit. Kagawad na. Sige, puntahan na lang kayo dyan. Kung kailan po kayo. Kung kailan ang schedule, sabi niya po sa akin. Andito na ako ngayon. Anong pwede namin may tulong sa makapanood nito? Kaunting tulong lang po kahit paano po may makain kami. Kasi sobrang hirap talaga. Hindi ko alam. Kahit meron kaming kamag-anak, pero iba pa rin. Masana. Iba pa rin. Stress talaga ako. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ang pagkain. Sana po, mapanood po ninyo ako. Mabigyan sana ako ninyong konting tulong. Kung sino po nakakakilala sa akin. Kayo na po bahala. Kay Kuya Bal, ate, mayroon ka bang panawagan kay Kuya Bal? Kuya Bal, sana po mabigyan mo po ako konting tulong para mas po mairaos ko po itong mga anak ko kasi hindi po ako makapagtrabaho dahil wala pong magbabanday sa mga anak ko kasi isa rin stroke ninyong asawa ko kasi pag giniwanan ko itong mga anak ko, wala po. Maliliit pa po sila. Sana po, mabigyan po ninyo ako ng kaunting tulong kahit pang business kaunti lang po. Sa pangaraw-araw namin. Salamat po Kuya Bal. Sana po mo po yung ko. Meron kang 3 anak, ate. Opo. Tapos 2 po PWD. Wala naman po sa amin na tumutulong. Kahit sa barangay, puro lang lista. Napaka-ampir naman po. Kaya sobrang masakit naman po ang loob ko. Nakakaano po, sama ng loob. Parang dito naman po ako tawag nitong nagbubuto po. Pero wala man lang tulong kahit papano. Kaya gumawa po akong paraan para matulungan ako ni Kalingap Bal, ni Kuya Bal. Maraming salamat po Kuya Bal. Yung PWD ate na anak mo, ito ba yon? Hindi po, yung 2. Yung 2? Opo, sir. Anong pagiging niya? Yung PWD? Yung po, hindi po siya salita kasi nakumbulsyon po siya. Tapos isang therapy ko lang po sa kanya. Tapos yung dila po niya naurong, ugat po yung sa kanya. Kaya hindi po siya makapagsalita. Tapos po, sa financial po, di ko po siya naipagamot. Tapos yung babae? Isang beses lang po napagamot ko siya. Pero yung babae po, na dinala ko po yan sa sa hospital. Tawag po na siminto po siya. Pero sabi nung doktor, operahan daw. Pero hindi po ako pumayag kasi wala po akong pera, pang-opera. Tapos ngayon, dislocate na po siya yung siko po niya. Yung siko niya ang napiktuhan din? Opo, napiktuhan. Bakit naman bakit paano na yung dislocate? Nalaglag po siya sa kama po. Dahil nung time po nasa nasa kusina, nag-aalas 6 sa gabi. Tapos nakatalikod po ako kasi hindi ko po akalain na aakyat po sa kama. Tapos nilagay niya yung parang giraffe na kabayo niya, tapos nilagay doon, nakapalos pala. Bigla siyang umupo, umatras, na itukod niya yung siko niya. Isang taon na po yan ngayon, June. Kaya po yun, PW din po siya. Ngayon ate, anong pamumuhay mo bilang nanay? Wala po. Hanggang pag minsan nga po nanghiram lang ako ng bigas. Tapos pag minsan wala akong mahiraman ng bigas. Kaya ang sakit naman po ba sa loob na
Kaya nakakayak din po ang istorya namin. So, saan kayo kumakain ngayon na wala namang ano? Wala po. Nung nakaraan Wala kang trabaho? Hindi po kami nangangalian eh. Hmm. Pero tiniis namin yan. Nanghirap talaga. Pero, yun naman din sa amin binigay ni Lord. Pagsubok lang. Pero mga karaos din kami. Kasi magulang ko isa rin naghihirap. Mga kapatid ko isa rin. Hindi naman sila totaling kaya kasi nag-aagilap din po sila dahil para sa pamumuhay din nila. Kulang pa rin. Pero ako ang mas malala kasi walang naghahanap buhay. Sana matulungan nila. Stroke naman si Kuya Raul. Opo. Naiyak na din si Kuya Raul, mga kalinga po. Laban lang Kuya Raul at ate, yung pangalan ni ate. Opo sir, kahit di ko na kaya pero inaano ko talaga para maliliit pa yung mga anak ko, tinitingnan ko na lang sila. Ano pala yung pangalan mo ate? Nasisigawan ko sila dahil sobrang stress ko na talaga pero wala sa akin nakakaintindi. Anong pangalan mo ate? Fatima po. Fatima. Fatima, Kinalayo Porlaque. Stress talaga ako. Wala naman nakatulong sa akin. Siyempre, sino ba namang hindi may stress? Tapos yung asawa ko, may stroke pa. Tapos buti nga ngayon po, sir. Kapag kami ng kuryente, dati ang dilim-dilim dito. Kahit gapangan kami dito ng ng mga daga. Tulog. Sobrang hirap ko na rin po, sir. No. Laban lang ate kasi andyan naman si God. Basta lagi na magpa-pray. Anday po manalangin lagi. Oh. Lalo nung sa hospital po yan, hindi ko na kaya kung saan ako pupunta. Kasi walang nag-aalaga yung mga anak ko. Kaya nag-decide ako na umuwi dito sa Bicol. Kasi hindi ko na talaga kaya. Alam naman dun sa Bulacan. Kasi nangungupahan ka pa kami ng bahay. Kaya nag-decide ako umuwi dito sa Bicol para dito ako tumira sa kubo ni mama. Kapag wala ka ng pang-upa doon sa sa boarding ninyo ay malamang palayasin din kayo. Opo. Kaya laging mainit ang ulo ko pero may iba talagang wala nakakaintindi sa akin. Lalong doon sa sa Bulacan, wala ka naman doon makakilala. Opo, wala talaga akong kakilala doon. Pero yung mga kapitbahay ko, ang babait naman nila kasi tinutulungan. Pero iba din yung iba din yung mayroong kang kilala dito sa probinsya, lalong-lalo andito yung pamilya mo. Opo. Andito yung mama at papa mo. Opo, nandito. Anong trabaho pala ng mga mama at papa mo? Wala naman po. Isa rin po sila nag-aano sa mga kapatid ko pag meron. Wala naman silang hanap buhay. Kaya ang lungkot po. Kaya wala talaga akong mahingian. Kaya nag-decide talaga ako na nung nakaraan dyan ako nagtrabaho sa Ligaw para mas may pagkain po kami. Diskarte lang ate. Opo, diskarte po. Mas maganda nga sana kung kung magtanggap ka ng labada. Para hindi ka mapalayo sa pamilya mo, sa mga anak mo. Nandito lang. Nga po, wala naman po dito nagpapalaba. Wala naman. Kung halimbawa ate mayroong tatawag sa inyo na magpapalaba, puntahan mo. Opo. Mahirap talaga eh. Mahirap talaga pag dito sa lalong-lalo na pag pag nasa Maynila, mahirap. Dito nga sa probinsya, mahirap na nga. Katapos pa lang po akong maglagnatin, lahat kami pigtrangkaso. Dahil dala po ng panahon. Sabi ko sana, buti nga, may nakilala ako ng kalingap talaga. Mo ate, kung halimbawa ate, na mayroong makapanood nitong video na ito, na sana ay magbigay man sila ng tulong para sa inyo, dadalhin po namin dito para may hatid kung ano yung blessing na darating para sa inyo. Opo, sir. Basta ang gagawin mo lang ate, mag-pray lang kayo ni Kuya. Opo. At lalo si Kuya ay stroke na rin si Kuya. Siyempre wala kayong siyempre wala kayong pinagkakitaan. Saan kayo kukuha ng niyan? Saan kayo kukuha ng pang gamot?
wala nga din po, yung pang therapy niya, wala. Last therapy po, nung isang buwan, wala na. Hanggang ngayon, wala na. Kasi ubos na yung budget namin, pakunti-kunti. So, ganun lang ate ha. Basta mag-pray lang tayo lagi. Anong malay mo? At mapanood ni Kuya Bal itong video natin ay mapuntahan kayo. Diba? Basta magano lang tayo, mag-pray lang tayo lagi. Sige po, paano ate? Kahit naman yan si sir, sana po matulungan talaga ako ni Kuya Yes po. Kasi matagal ko na po siyang, nakapalo po ako sa kanya. Tsaka lagi ko po siyang sinusubaybayan yung mga mayroon talagang taga rito sa sa lugar nito na nakasubaybay kay Kuya Bal noon pa man. So paano ate? Hindi na kami muna at mayroon pa kaming mga pupuntahan. Sige po. Sige po, ate. Salamat po sa inyo. Sana sige po. Welcome po, welcome. Sana matulungan Kuya Raul. Maraming thank you po. Sige po kuya, maraming salamat. Alas muna kami ha. Opo, ingat po kayo. Sige po, sige po. Salamat. So ayan po mga kalingap, meron tayong isang na-scout na naman dito, isang stroke po, security guard na isang stroke, umuwi lang dito sa probinsya ng kanyang biyanan para magpagaling dito sa lugar na ito. Pero ang kanyang lugar po mga kalingap ay Abra. Yan po, ang salita doon ay Kapangpangan. Ayun po, maraming salamat po kay Kuya Bal Santos Matubang at Edna at Kalingap Rob at sa mga sponsor po mga Kalingap. Shoutout po at magandang umaga at gabi sa ating lahat mga Kalingap at maraming salamat kay Ate Inday PB, kay Ate Dol Dumundon, kay Ate Bertus Woman at kay Ate Idiwaw at kay Ate Bibri, Ninang Jen Studio Band and Ninang Vicky Asakawa Mix Vlog. At shoutout po kay Ate Joy Mate, kay Ate Sabil Gulipardo, sa lahat-lahat po. Maraming salamat po kay Ate Sinaida De Leon, kay Ate Leonor Sabala. Ayun po, maraming salamat po sa inyong panunood at pag-share ng ating video. Huwag po natin kalimutan po ang gawain ng isang Kalingap, Team Kalingap sa pamumuno ni Kuya Bal Santos Matubang. Ayun po, at huwag po natin kalimutan ang kanyang adhikain bilang pagtulong sa ating kapwa, sa mga mahihirap. Maraming salamat po. God bless us all. Sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong nasasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong, kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalingap Jose, kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalingap. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalingap Jose, kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan.
Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat, lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap.